ako dati, nung nagpa-practice pa lang ako magupit. 12 years old, nagpa-practice na ako magupit nung mga panahon na yun. Tapos ang pinagpa-practicean ko yung kapatid ko na nakakababata sa akin. Tawa pa nga ako ng tawa ng mga panahon na yun kasi galit na galit yung nanay ko eh. Oo. Kasi nga daw baka daw makalbo eh. Tapos ang ginagawa ko, pinaalis ko muna yung nanay ko eh, mama ko. Pinaalis ko muna. Nung umalis na, yun, ginupitan ko na ng tuluyan yung kapatid ko hanggang sa natapos. Nakita mo, may ano ka pala. Tapos yung kapitbahay ko na kababata ko, nagpagupit na rin, tapos yung mga kapatid niya. Hanggang sa dumating na yung punto na lumalayo-layo na rin yung mga ano ko, mga katropa ko na rin, mga ganyan. Hanggang sa mayroon na rin nagtitiwala sa akin na magpagupit eh. May asawa na. Basta may edad na ba? Nagtiwala na rin sila sa akin magpagupit. Tapos yung tropa ko naman na isa, kung saan ako magpunta or magugupit, laging nandoon sa tabi ko. Kasi yung tropa ko na yun, kababata ko, pag mayroong binabayad sa akin ng sigarilyo, siya yung tumitira eh. Kasi alam naman yan, hindi ako naninigarilyo eh. Siya ngayon yung sisigarilyo. Ay ko, pabaliktad ata pre ah. Ikaw yung nagkaroon, ako hindi eh. Kung napapagod eh. Siya na inaabang. Tapos ikaw, payusi-husi ka na lang dyan. Sabi niya, ganun talaga, yung mag-husi eh. Nalipang pa siya, manood. Oo. Tapos, practice ka rin magupit. Nagpa-practice eh, pero wala. Hindi talagang ano, hindi na habit talaga maging barbero eh. Gusto mo talaga. Magawa mo ng paraan. Kaya eh. Tapos ako naman, tinuloy-tuloy ko pa rin yung ano, pagugupit ko. Hanggang sa dumating na, yun. Dami na nagtitiwala sa akin magpagupit. Na kapitbahay namin. Napagkakakitaan mo. Oo. Tapos hindi ko inaasahan, dumayo na ako sa ano. Lumuwas na ako ng bayan. Trabaho na ako doon sa ano. Yun, dala-dala ko na yung ano, gugupit ko. Manumano pa nga lang nung araw. Wala pa yung ano. Liver. Hindi talaga biro na mag-practice magupit. Kaya sabi nila, madali lang daw magupit. Madali lang sabihin. Pero kapag ginawa mo na yung pagugupit, tapos meron kang customer na medyo masilan, nako, delikado talaga. Hindi pa rin kasi alam yung takbo. Meron mga customer na sobrang masilan. Kunting galaw mo lang, reklamo na agad. Kaya yung iba kasi na barbero, pag nagugupit, kala mo hinahabol ng demonyo eh. Lalo na pag marami kayong barbero sa isang barber shop. Barberuan yan, nag-uunahan eh. Kung sinong matapos ka agad. Kaya hindi alam ng hindi alam ng nagpapagupit. Nagkarikahan pala kayo. Hindi na nasunod yung gusto, no? Napakahirap magupit. Focus talaga, eh. Focus siya talaga. May kailangan magiging seryoso ka sa ginugupitan mo. Wala namang problema sa kwentuhan, pero yung dapat yung utak mo nandoon sa pagugupit. Kaya masaklap lang yan. Todo kayo kwentuhan, tapos yung isip mo
Hindi na pala nakatuon doon sa ginugupitan mo. Kalbo talaga yun. Sira. Sira talaga. Hirap pang magpatubo ng buhok. Oo. Eh, ang customer pa naman, isang pagkakamali mo lang yan, wala nang ulit yan. Oo. Wow, meron kang binipitang customer, hindi na kusunadahan yung Gupit mo. gupit mo, hindi na babalik sa'yo yan. Wala nang ulit yan. Kaya, dapat, di bali na lang mabagal. Basta, sure ba na yung gawa mo? Kung naman yung sobrang bagal lang ha, pangit pa yung pagkagupit. Wala na. Sayang na oras no. Sayang yung oras. Number one dyan yung yung halimbawa, mayroong nagpagupit, tapos hindi nagustuhan yung gupit mo, tapos magpapaulit sa iba. Kawawa ngayon yung mag-uulit. Hindi niya alam kung paano niya umpisahan yun eh. Kasi hindi niya trabaho yun eh. Dapat. Hindi tapos yung trabaho. Oo. Silang lumapit. Kaya kailangan, pag inulit mo yun, papaulit mo sa iba. Panibago na naman. Oo. Hindi mo napapasundan. Kaya nga. Maganda kaya sa barbero kapag marunong kang magupit. Kasi wala talagang to eh. Kapag ito natutunan mo sa trabaho, meron ka lang tiwala sa sarili mo. Buhay na buhay ka rito. Habang buhay mo na magiging trabaho to, hanggat kaya ng mata mo, sa kamay mo. Kasi skills na yun. Oo. Tutunan mo naman yan. Isipin mo makalimutan mo. Kaya pala kung hindi ka na magugupit na matagal. Napakaganda ang barbero sa akin lang para sa akin Kasi pwede kang pwede kang magsarili. Pwede kang magsarili ng barbershop. Kung ayaw mo nang mamasukan, may konting ipon ka tayo ka dyan. Pamamagitan ng supply gunting, tapos upuan. Kahit yung upuan lang na yung monoblock yun. yung mga tipong lang yan, pang parlor o kaya yung pambahay na upuan. Kung nakaipon ka na ng konti, pwede ka nang bumili ng pang-opisina na upuan. Pag nakaipon na ulit, pwede ka nang bumili ng pang-barbershop na upuan. Ganun lang talaga yan. At least hindi ka na hindi ka na namamasukan. Sarili mo lang trabaho kita. sa iba, no? Tsaka malaya ka pag may sarili ka. Kahit anong oras, Magsara. gusto mong matulog ng maaga, makakatulog ka. Gusto mong maglalaboy ka ng maglalaboy kung maghapon, walang magagalit. Magupit ka lang pag may pera ka rin. Pag namamasukan ka, hindi ka makakapasok ng 4 na araw hanggang 1 linggo. Sabi na kagagay ng amo mo, papasok ka pa ba? Kasi parang mahaba na masyado yung bakasyon mo Gara lang ng bagong gupit. Oo. Mag-hire na ng bagong barbero yun. Papalitan ka na. Kung sarili mong barbershop, ayahan. Tawag mo yung panahon. Mga oras. Magbit ka man o hindi, walang magagalit sa'yo. Yung bangs mo, okay na yan? Bumababa rin naman yun. Baganto lang naman gusto niya ng boko. Bumababa siya.
Kaya naman ayos eh. Sunod na lang natin ano yan. Yung pepe. Wala pa kasing forma kanina. Kaya, Sabi ko, pangat na ng ano. Hmm. Hindi maganda tinubo. Ganito lang kasi yung pinangkupo niya sa akin, oh. Ganyan. May Ah, ano ganyan lang. Curve lang. Ah, Oo, binili ko. mm. Din. Makita. Oo. At yun. Thank you. Mga boards. Or mga boards. Tapos na ating pagugupit. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye!